Good morning mga kumarites, at dahil ngayon nga po yung biyahe namin, kaya nung gabi pa lang ay naglinis na ako ng bahay. Nag-refill nga po muna ako ng mga condiments dahil hindi ko pa nga po nagagamit yung aking mga binili. Sakto naman nga po at ubos na nga po yung mga condiments dito sa aking kusina. Ayusin ko nga rin po kasi yung mga pinamili ko na dadalhin nga po namin. Ilang araw ko na nga rin po itong mga pinamili ko at nagamit ko na nga rin, pero hindi ko pa nga po nailalagay sa kanilang mga lagayan. Paano ba naman at naging busy nga po kami? Pero syempre bago nga po kaming aalis, gusto ko nga po ay maging maayos at malinis itong bahay. Kaya naman habang nagre-refill nga po ako dyan, kumarite si Jowa naman nga po ay nagwa-washing. At yung dalawa ko nga pong anak ay inutusan ko ng magtanggal ng hanger sa taas. Para pag natapos nga po ako dito ay magtutupi na lang ako. Sabi ko nga sa inyo na mas gusto ko nga pong nag-aayos muna ng bahay pag may lakad nga po kami. Lahat pala kami ay kasama ngayon sa pupuntahan namin. Para pag umuwi nga po kami ay wala na nga kaming isipin ng mga linisin dito sa bahay. Walang hugasin, walang tupiin at walang kalat na liligpitin. Panigurado nakakapagod nga po yung lakad namin. Sa wakas nga kumarites ay makakapagdagat na kami. Aba, yung huling dagat ko nga po ay nung umuwi kami ng Bicol bago nga po mag-lockdown. At dahil hindi naman namin afford nga po mag-swimming sa dagat kaya hindi na talaga kami nakakapunta. Ito naman ay lilibrehin nga po kami ng swimming. Kaya naman puro nga po pagkain lang yung aking mga dadalhin. So ayan, patapos na nga rin po ako sa pagre-refill kumarites. Abay, anong oras na nga rin po ito. At nga po ng condiments namin ay nirefillan ko dahil wala nga pong mga laman na. Kahit itong asukal nga po ay ubos din. San din talaga ay nabibisi tayo kaya yung ibang mga gawain natin ay hindi natin nagagawa. Pagkatapos ko nga po mag-refill ay ilalagay ko nga po itong mga natira doon sa aming hanging cabinet. Kaya maganda rin talaga na mayroong hanging cabinet sa ating kusina para hindi nga po nakakalat yung ibang gamit. Lalo na nga po yung hindi naman natin kailangan. Mas maganda rin kasi talaga nakatago sila. Para yung mga nakalabas nga lang po ay yung mga kailangan natin. Hindi nga po sila pakalat-kalat sa ating kusina. Medyo hirap lang talaga din ako minsan maglagay ng mga gamit dito dahil alam nyo naman 4'11 lang yung height ko. Kaya kung makikita nyo dyan kumarites nakatingked nga po ako dito madalas. Ayan, at ang ganda na nga po tingnan ng aking mga condiments at punong-puno na nga po sila. Sa wakas ay narefillan ko na nga po silang lahat. Siyempre at kailangan din natin sila ilagay doon sa kanilang mga pwesto. Buti nga yung mga nabili ko nga pong lagayan ng mga condiments ay sakto din naman doon sa ginawa ni Jowa. Dahil ito nga po ay DIY lang din. Pinakataas nga po na part nito ay hindi ko nga po nalalagyan dahil sobrang taas na. Kaya ang next ko naman nga pong gagawin ay mag-ayos nga po ng mga dadalhin naming mga pagkain. Puro pang street food nga po yung mga dadalhin ko dahil sabi nga po ng tito ko ay kahit ano na nga lang po yung dalhin ko. Pili din talaga sana ako ng saging pero yung lola ko nga po ay bumili na. Magluto nga rin sila ng biko. Tapos yung mama ko naman ay magluluto nga daw po sila ng ulam. Ilagay ko nga po ito sa lagayan para nga po maging maayos yung pagkakadala namin. Ilalagay ko din muna siya sa freezer para naman hindi nga po masira. Tinanong ko nga po yung binilan ko nito kung mga bago nga po yung stock niya. Hirap nga pong magbalik lalo na nga po at dadalhin namin ito sa ibang lugar. Bumili nga rin po ako ng pipino. Doon sa pupuntahan pala namin kumarites ay pwede nga daw po magluto. Kaya syempre magdadala nga rin po ako ng mga ingredients na gagamitin namin doon. O diba akala mo magtitinda ako ng street food? Dahil marami din talaga kaming bata na kasama. Syempre pag lumalangoy-langoy ka nga ay talaga namang magugutom ka. Bumili din pala ako ng 1 kilong french fries. Maglalagay nga rin po pala ako ng mga ingredients sa isang tupperware para hindi nga po rin madudurog. Di bali ng sobra nga po yung pagkain kaysa sa kulang. Iba-iba na nga rin po itong nilalagay ko dito sa aming tupperware kumarites. Pagkatapos ko nga po maglagay sa lagayan ng aming dadalhin ay i-refill ko naman nga po itong mga natira. Ito na dinamihan ko nga rin po talaga yung mga pinamili ko para naman nga po mayroon dito sa bahay. At kung makikita nyo nga po ay wala na rin talaga kaming stock. Dahil bago nga po ako namimili ay inuubos ko muna yung mga stock para hindi nga po magsama yung luma at hindi. Ayan, at si Kuya Sian nga muna ang nagbabantay ng tindahan namin. At yung bunso ay naglalaro pati dito sa loob ng bahay. Ilalagay ko nga muna ito sa freezer para nga po ay hindi nga po masira. At pag dinala namin ay fresh pa ito. Bago nga po ako mag-ayos sa aming kusina ay nakapagsalang na nga rin po ako ng ulam namin. Hininaan ko nga lang po yung apoy para naman mas masarap nga po yung pagkakaluto nitong paksiw na bangus. Dadagdag nga lang po ako ng langgonisa para nga po ulam ng mga bata. Masyado kasing matinik itong bangus para sa kanila. 130 nga po yung bili ko ng langgonisa. Yung binili ko nga po ay yung nakalagay nga po sa plastic para nga po hindi sila nadadapuan ng langaw. Ayan, at tinanggal ko nga lang po yung mga tali niya at hihiwaan ko nga po ito kumarites. Pero syempre kailangan muna natin itong hugasan bago ko nga po lagyan ng mga hiwa. Pagkatapos ko nga pong hiwain ito kumarites ay nilagyan ko nga lang po ng kaunting tubig para maging sabaw niya. Syempre pakuluan ko nga lang po ito saglit tapos mag-a-add lang ako ng kaunting mantika. Bilis lang naman ito maluto kaya hininaan ko nga lang po yung init niya at para hindi masunog.
O di ba at saktong-sakto nga lang po yung pagkakaluto nito, Kumarites. At dahil pwede na nga po akong magbantay sa tindahan, kaya sabi ko nga sa kanila na magtanggal na nga po sila ng hanger. Kuya Sian ang tagatanggal ng damit at si Tyler nga po yung tagaligpit ng hanger. Kaya mapapabilis din talaga itong kanilang ginagawa. At habang ako naman ay nagbabantay doon sa aming tindahan, ay unti-unti na nga rin po akong naglilinis. Para pag nagsara na nga po kami ng tindahan, ay diretso na nga po kami dito sa taas. Ayan, at nakapagsara na nga po kami, kaya ako naman nga po ay nagtutupiin na. Maganda rin talaga itong no lukot bedsheet dahil mayroon na nga po siyang kasamang lagayan at hindi na nga po sila maghihiwalay. Aba, kung wala sponsored ay hindi naman ako makakabili ng no lukot bedsheet. Ayan, at inuumpisahan ko na nga po magtutupi, Kumarites, dahil ako nga po ay maghahanap pa ng mga dadalhin namin. Si Jowa naman nga po ay maghahanger ng kanyang mga nilabahan. Unti lang naman yung mga tupiin ko, Kumarites, makalat lang talaga yung pagkakalagay ng dalawa kong anak. Ito na lang talaga si Jowa ay tinutulungan din talaga ako dito sa mga gawaing bahay namin. Aba, dahil kung ako lang ang gagawa nito, Kumarites, ay hindi ko rin talaga matatapos. Ganun na nga rin po yung dalawa kong anak, kahit pasaway nga po sila. Ayun lang muna, Kumarites. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video. At nakapag-ready na nga rin po ako ng aming mga dadalhin. Dala lang din pala ako ng snack.